Ngayong gabi ay nandito kami sa pinaka nakakatakot na street sa Quezon City, ang Balite Drive. Naging nakakatakot ang lugar na ito dahil meron daw ditong nagpapakitang white lady na di umano na-rape daw ng taxi driver. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa din daw natatahimik ang kaluluwa nito. Ang itsura niya nakabaro ng mahabang puti, mahabang buhok. Ngunit yan, hindi humaharap sa tao kundi naka-side view palagi. Haba yung buhok niya, medyo kulot, galon-alon. Tapos yung damit niya talagang laging puti, Chinese cut talaga. Maraming mga tao na hanggang ngayon ay patuloy pa din na naniniwala na meron daw talaga ditong nagpapakitang white lady. Kaya ngayong gabi ay pupunta ang BTC Boys sa lugar na ito para malaman kung totoo nga ba na may white lady sa Balite Drive. Ngayong gabi mga kaibigan ay pupuntahan namin ang pinaka nakakatakot na street sa buong Pilipinas, ang Balite Drive. So ngayon ako ay pupunta kami doon para explore yung Balete Drive kasi alam naman natin na isa to sa pinaka nakakatakot na lugar, 'di ba, sa Quezon City. So napakaraming pangyayari dito kaya nga hindi maiwasan na napakaraming taong curious at napapahama kasi hindi lang parang espiritu yung parang nandun 'di ba? So pati ginagawa na rin yung parang Pwestuhan ng mga pwestuhan ng mga masamang loob, 'di ba? Kasi maraming na-hold up doon. So ngayon alamin namin kung safe na ba or ganun pa rin yung sitwasyon doon sa Balete Drive. Agad nang nagbiyahe ang BTC Boys papunta sa Balite Drive. Alas 12 ng madaling araw namin na pagpasyahan pumunta doon para wala ng mga tao. Makalipas ang 30 minutes na biyahe ay narating na namin ang naturang lugar. Ngayon mga kaibigan, kakarating lang namin sa Balite Drive, tol. At ito yung straight nyo, ayun o. Ayun yung papasok niya, ayun yung papasukin natin ngayon, tol. Dito pa lang sa bungad, tol, sobrang kinakabahan na kami kasi kung tinan nyo naman yung papasukin natin, oh, nakakatakot yung loob. Oras na para i-explore natin to. At tingnan natin kung ano-ano yung mga makikita natin dyan. Kung may mararamdaman nga ba tayo o wala. Tara, samahan nyo kami. Agad na namin nilakad ang kahabaan ng Balite Drive. Sa bungad pa lang ng kalye na ito ay sobrang kikilabutan ka na. Parang may kakaibang pakiramdam dito. Talagang tatayo ang balahibo mo. Ngayong gabi ay nandito kami sa pinaka nakakatakot na street sa Quezon City, ang Balite Drive. Maraming nagsasabi na ang Balete Drive ay isa sa pinakadelikadong lugar, lalong-lalo na sa Quezon City dahil sa sobrang daming nagpaparamdam dito sa lugar na to. Bukod doon, napakaraming tao rin ng mga na-hold up dito. Kaya samot-sari mga kwento na lumalabas sa lugar na to. Kaya ngayong madaling araw, 1 AM ng madaling araw ay susubukan namin i-explore ang Balete Drive kung safe na ba ang Balete Drive at kung may nagpapakita pa ba na white lady dito. Ayon sa mga sabi-sabi, nung unang panahon may na-rape daw dito na babae. Kaya naging historical din tong street na to na nakakatakot. Kaya tinawag siyang Balete Drive. Para maging malinaw ang kwento ng Balite Drive sa mga manonood, tinawag ang kalye na ito na Balite Drive dahil sobrang daming puno dito ng balete. Naging haunted ang lugar na ito dahil sa mismong puno daw ng balete ni-rape ang babae. Kaya ayon sa mga kwento, nakikita daw ang white lady sa tabi ng puno na para daw nang hihingi ng tulong. So ngayon papasok na kami sa Balete Drive. Nandito kami sa unang kanto. Tingnan mo yung unang kanto pa lang, tol. Tingnan mo, pakita mo. Holy shit. Bawat kanto, ang dilim no? Pagpasok Bawat sa loob. kanto ka mo nakakatakot. May mga street light naman. May street light Kaso ang pero problema ang hina. saka yung ambience kasi, tol, pag maalala mo yung history, Sobrang talagang puto parang matatakot ka, kikilabutan ka talaga. Sa kasalukuyan na ay marami nang nakatira dito sa paligid ng Balite Drive. Pero pag ganitong 10 oras ng gabi ay hindi mo pa din maiiwasan na hindi makaramdam ng takot. Tol, may dumadaan na pulis, tol. Ito kasing lugar na to mga kaibigan, bukod sa prone siya sa mga aswang, tol, sa mga white lady, prone din talaga dito sa holdapan, tol. Kaya ako napapansin nyo, ayun, pakita mo po. Yan. May mga rumorondang pulis, tol, kasi bukod sa mga multo dito na sinasabi ng mga tao, marami rin talaga ditong paikot-ikot na mga masasamang loob, mga holdapper, tol. Tama ang narinig nyo, marami din na umaaligid dito na masasamang loob dahil prone din ang lugar na ito sa mga holdapan. May mga masasamang tao na pumupunta dito para mambiktima ng mga taong dumadaan lang sa Balite Drive. isa sa nakakatakot dito. Tingnan mo yung bintana. Tingnan mo ba yun? Tingnan ko. Parang ano to, Diba? Yung mga palabas kandila na parang may nagre-ritual sa loob. No? Ngayon mga kaibigan, papunta na tayo sa puno ng Balite, tol. Ang laki, tol. Ay, no, pakita mo, boy.
Oh, kilabot. Ito yun mismo. Yung may nagpapakita white lady. Oh, kaya akala natin ngayon parang napakapayapa niya kasi kalsada na eh. Pero yung mga unang panahon tol, lupa lahat to tol, parang bukid kung iisipin. Ganito yung nagpapakita dito. Oo. Marami kasi talaga nagpatunay na mga kaibigan, mga taxi driver, mga napapadaan. Marami na talaga nagpapatunay na may nakikita talaga sila ditong masamang espiritu. Kagaya nun. Ayun. Dito mismo yung yung babae na nagpapakita na sinasabi nilang ginahasa. Dito mismo. Nung panahon na hindi pa to totally kalsada, wala pa masyadong bahay, puro talahib pa lang to. Tapos itong dalawang balete na to, nandito na talaga to. Tapos dito ginahasa, pinatay yung babae na sinasabi na nagpapakita dito. Kaya tuwing may dumadaan dito mga taxi driver, dito mismo nagpapakita. Ang puno ng baliti dito ay sinasabing mahigit 50 years na daw na nakatayo at hanggang ngayon ay malusog pa din ng punong ito. Ngayon mga kaibigan, nilalakad namin yung kabaan ng Balete Drive. Kahit marami ng mga nakatira dito, pero yung ambience niya, pag inaalala mo yung history, talagang kakaban ka talaga. As in, kahit may mga dumadaan na kotse, puti kinakaban ako. Hindi mo rin maiiwasan na maaramdam din ng takot. Nung alam mo yung kanina kinikilabutan ako dun eh. Hindi mo rin maaalis kasi nga historical tong lugar na to. Kung talagang babalikan mo yung history nito noon, talagang hindi mo to papasukin, hindi mo to lalakarin talaga. Sa totoo lang, walang nagtatangkang maglakad talaga dito, lalo ganito, madaling araw, alauna na madaling araw. Walang gugusto yung maglakad nito. Tingnan nyo kung gaano kataas yung mga puno dito. Ito yung pakita mo buhay, no? Holy. Ang laking lupa nito. No, katakot talaga as in. Isa pa sa dahilan bakit ganyan, prone accident area kasi parang marami na aksidente dito mga sasakyan dahil nga doon sa nagpapakita. Oo, tama. Na humaharang sa gitna tapos biglang pepreno, iiwasan yung kala nila tao pero hindi nila alam talaga. Yun yung parang nagmumulto na dito sa lugar na yun. Oh, kaya pala kaganina habang naglalakad kami, yung mga sasakyan tol, may mga bumubusi-busina. Siguro bilang respeto, no? Parang inaano nila yung history Yung nito. katahimikan, parang Oo, gano'n. Parang ganun. Tingnan nyo yung background mga kaibigan na yun, no? Sobrang nakakatakot. Kahit marami ng mga nakatira dito, kahit marami ng mga nakatayong bahay, hindi pa rin talaga naubos yung mga puno tol, yung malalaking puno. Matagal na ang nangyaring kababalaghan sa Balete Drive pero hanggang ngayong kasalukuyan ay sariwa pa din ang istorya na ito. Hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa din ng ibang tao na nagpapakita talagang naturang white lady. At hanggang ngayon daw ay hindi pa din napapanatag ang kaluluwa ng sinasabing babae na ni-rape sa mismong puno ng Balete Drive. Ang masasabi ko lang dito sa Balete Drive tol, sobrang nakakakaba talaga as in. Kumbaga kahit sobrang tagal na ng kwento na yon na meron daw nagpapakita ditong white lady, pero sobrang nakakakaba pa rin mga kaibigan. Yung lugar na to sobrang tahimik, sobrang daming puno, kaya hindi talaga mawawala sa isip mo yung possible talaga na hanggang ngayon nagpapakita pa rin eh. Masasabi ko lang dito sa Balete Drive, kung talagang first time ka makakapunta dito tapos ikaw lang mag-isa, hindi mo gugustuhin tol. Nakakatakot talaga. Kaya kung ako lang mag-isa tol, sigurado akong di ako papasok dito kasi bukod sa yung multo, may mga masasamang loob pa na pwedeng, alam mo yun, bilang sumulpot sa harapan mo ng basta-basta. Talagang nakakakilabot pa rin. Kahit sabihin mong napakatagal na panahon yung kwento na yun ng white lady na ni-rape dito na nagpapakita sa mga taxi driver, napakaraming patunay na totoo talaga na nangyari yun. Totoo na nagpapakita talaga yun. Kaya nga naging historical tong lugar na to eh. Yung pinaka-vibes niya dito sa lugar na to, yung parang hindi ka magiging kampante. Kaya kayo kung dadaan kayo dito, magdoble ingat kayo kasi talagang nakakatakot pa rin.